Yun nun, pag pinagbawal natin to, mawawalan siya ng purchasing power, mawawalan siya ng kapangyarihan. Kapag nawalan niya ng kapangyarihan, ibig sabihin niyan, yung mga nagtago niyan, wala silang paggagamitan na niyan. Opo. Dito naman po tayo sa inyo pong pinakabagong, isa sa mga bagong resolusyon nyo po, no? Yung paghimok po sa Bangko Sentral ng Pilipinas na magsagawa ng review and at the same time pagkonsidera sa pag-demonetize ng 1,000 peso bill mula January 1 na issue 2020 hanggang September 30, 2025. Maaari niyo po bang maipaliwanag ito at para saan itong ganitong panukala? Baka maapektuhan ba ang publiko nito or yung mga kurap lang ang maapektuhan ito? Oh, para sa akin lahat maapektuhan 'yan eh. Kung ganyan yung lalo na alam niyo yung ganyang klaseng batas kung matutupad 'yan. Ang kawawa po diyan, number 1 yung mga mahihirap. 'Di ba? Mahirap po ang tatamaan diyan. Pero pag mayaman ka kasi, maraming solusyon. Kaya mo lusutan 'yan. Pero kung isang hamak na mahirap ka lang, nakakakain ka lang ng 3 beses sa isang araw, madadali ka dyan. So, ano ba ito? So, intindihin pa natin at pakinggan natin ito mga pre. Pero syempre, sa hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe, o kalimbangin nyo na po yan, mag-like na po kayo dyan. Para naman po maging updated po kayo sa lahat ng mga uploads natin. Syempre, may ano po tayo dyan, may TikTok, may Facebook, kompleto po yan. O, tuloy natin. Alam niyo po, ito po kasi ay galing sa wild imagination ko. Dahil nung minsan Wild imagination. May kilala din akong tao, mahilig sa utot ng demonyo. Alam mo yon, yung 5 fingers. 6 fingers ba yun, 5 fingers? Matindi yung imagination nun. Matindi po ang imagination nun. Yung kilala ko? May kilala po akong ganun. Yung imagination, abot hanggang langit. Ewan ko lang sa inyo, baka may kilala rin kayo. po ako'y nakaupo sa plenaryo, nanonood ako dun sa monitor. Pinakita ng Senado yung mga sangkot sa flood control na nag-surrender ng pera. Ito na. Nakita daw niya sa monitor. Nakita daw niya po sa monitor. So, nagkaroon siya ng wild imagination. So, ano kaya yon? Alamin pa natin, mga pre. Ako curious ako eh. Limpak-limpak na pera po, talagang milyon-milyon na tagi-1,000. Alam namin yan. Nakita namin. Kasabay po niyan, noong pinakita din, yung video naman ni Congressman Saldico, na puro limpak-limpak din na pera, na puro tagi-1,000. Ano daw? Video ni Saldico? Ang alam ko, maleta lang po yung nakita ko doon Wala pong limpak-limpak na pera. May nakita po ba kayo? Ewan ko lang. Correct nyo po ako. Baka hindi ko lang nakita. Kaya nga tinatanong ko kayo eh. Kayo po ba may nakita na video ni Saldico na merong limpak-limpak na pera? Meron po ba? Ang alam ko po, hindi po pera yun. Mga maleta yun. Diba? Maleta yun. Wala limpak-limpak na pera. Comment nyo nga, press 1 kung merong video na ganon. Press 2 kung wala. Press 2 kung walang pera na limpak-limpak about kay Saldico Kasi po, ako po, ang nakita ko lang talaga kay Saldico, uulitin ko po, is yung maleta. Hay ka ba, Ruben Padilla? Wala akong nakitang ganun eh. Wala, ulitin natin yung sinabi ni Padilla. Ulitin natin. Baka sakaling hindi lang natin narinig. Ulitin natin. Ulitin natin Dahil nung minsan po ako'y nakaupo sa plenaryo, nanonood ako dun sa monitor. Pinakita ng Senado yung mga sangkot sa flood control na nag-surrender ng pera. Yung sangkot sa flood control na nag-surrender ng pera, totoo yun. May pera talaga. Pero pag usapang Saldico, wala pong pera na may video. Wala pong pera na isinauli or
napicturan or nilabas ni Saldico na may pera. Wala pong ganun. Oh. Nakita ko malita na peke, may tag pa. Tuloy. O, ito na. Pakinggan nyo. Limpak-limpak na pera po, talagang milyon-milyon na tagi-1,000. Kasabay po niyan, noong pinakita din, yung video naman ni Congressman Saldico, na puro limpak-limpak din na pera, na puro tagi-1,000. Naguguluhan ako, Padilla. Wala. Maleta yun. Maleta yun. Sabi ko nga sa inyo, kayo, may nakita po ba kayo? Na gano'n, limpak-limpak na pera, pinakita ni Saldico na puro tagi-1,000 daw. Meron po ba? Siguro, nabisi lang ako nung nakarang araw, hindi ako nagbabad sa social media. Baka hindi ko nakita yung pera. Baka yung maleta lang po yung nakita ko. Maleta. Oy papayo ko dyan sa mga kabataan. Oh. Yung mga kakilala ko dyan, na mga tigilan nyo na yung pag hit-hit ng 5 fingers at saka 6 fingers ba yun? Oh, tigilan nyo yan. Magigilutang ka kasi niyan eh. Oh. Sabi ni Lourdes Clavel, wala po. Maleta lang. Oh. Bakit itong si Ruben Padilla na nanaginip yata ng gising? Maleta. Oh, sabi ni Pilar Valenzuela. Oh, tuloy. Pumasok sa isip ko, kung sunugin kaya na lang natin tong mga pera na ito. Susunugin daw niya yung pera. Ito pa yung isang kabaliwan talaga, no? Oh. Meron malitang limpak-limpak na pera, pero nakakatawa yung malitang puno ng pera, walang takip. Saan ka naman nakakita ng malitang walang takip? O di, malita lang nakita natin eh. Ano sabi ni Padilla? Pakinggan nyo. Na puro limpak-limpak din na pera, na puro tagi-1,000. Pumasok sa isip ko, kung sunugin kaya na lang natin tong mga pera na ito. Narinig nyo yun? Yung pera na binalik ng mga magnanakaw, susunugin daw po ni Padilla. Kung nagsuggest siya, naisip niya. Kung sunugin na lang daw. Ano pang silbi ng pagbalik kung susunugin mo lang din? Kaya, papayag po ba kayo susunugin yung pera na binalik? Imbes magagamit ang mga pera na to, para sa bansa natin, susunugin pa. O pagpalagay natin, imbes ang mga pera na to na binalik ng mga magnanakaw, ibayad sa utang ng Pilipinas, bakit mo susunugin? Kung pwede naman pambayad. O tama si Jeng Kivi, bawal sunugin yung pera, kahit nga punitin mo, bawal eh. O. Diba? Kahit nga punitin, bawal. Kung ibayad mo na lang sa utang ng Pilipinas, itulong mo na lang sa mga mahihirap, pabahay sa mga mahihirap, bakit mo susunugin? Diba? May tama ka ba, Padilla? Hoy! Wala na, bangag na to, men. Si Padilla daw yung sunugin. Ay, kahit sunugin nyo yan, basta mga ngamoy Duterte yan. Wala yan. Basta makapagsalita lang si Ruben, hindi naman nag-iisip yun. Sakit nun. Hindi ka pala nag-iisip. Ayan, nasa hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe, kalimbangin nyo na po yan. Mag-like na po kayo dyan. Para naman po masaya po yung ating bagong taon, mag-like na po kayo dyan. Marami pong paggagamitan eh. Kung itulong mo sa mga mahihirap, pwede. Kung ibayad mo sa utang ng bansa, kahit kahit maliit lang yan, pwede rin. Diba? Kung gamitin para sa ating bansa, pwede. Marami pong paggagamitan. Diba? Marami, pero bakit susunugin pa? Bakit yung pa yung pumasok sa isipan niya? Bakit? May sira ba to? At ipagbawal ng Bangko Sentral na gamitin ang pera na yan. Ibig sabihin nun,
pag pinagbawal natin to, mawawalan siya ng purchasing power, mawawalan siya ng kapangyarihan. Kapag nawalan niya ng kapangyarihan, ibig sabihin niyan, yung mga Ibig sabihin yan, ganito. Kung ganyan yung gagawin mo, lalong lulugmok yung bansa natin. Bakit? Kasi mangungutang na naman tayo. Mangungutang na naman. Kasi itong pera na to wala nang halaga eh. So ang gagawin mo, mangungutang ka na naman. Lalaki na naman yung utang ng Pilipinas. Kasi dahil tanga ka mag-isip, dahil sa'yo nawala ng silbi itong pera na to, so ang mangyayari, utang mo na. Kasi wala nang silbi to, hindi na magagamit. Grabe talaga, no? Imbes mag-isip siya para umangat tayo, ilulubog pa tayo. Sabog na sabog si Padillano. Ay, naku po. tago niyan, wala silang paggagamitan na niyan. At kasabay pa niyan, merong ginawa si Senator Rodante Marcoleta na expose. Yari. Yari talaga yan. Lalo ng mga DDS vloggers, madadamay dyan. Kasi yung ninakaw ng mga politikong idol nila, ibinabaya doon sa mga DDS vloggers. O pag nawala ng visa yung kanilang money, magiging play money na lang yun. Play money. So, yari, damay yung mga DDS vloggers dyan. Magiging play money yung kanilang money. Ay, naku po. Salita siya doon sa budget hearing ng Bangko Sentral. Kino-question niya. Totoo yan. Puro format yabang. Ang sabi niya, bakit tayo nagbenta ng maraming ginto? At hindi naman daw alam kung saan ibinenta at ba't lugi tayo. Ang sinasabing lugi tayo, hindi po totoo yan. Ha? Kasi ganito yan. Halimbawa, may ginto po ako. Binili ko ng 100,000 yung ginto na yan. 100,000 binili ko. Siyempre, nakarami ako ng bili ngayon. Dami ko ng ginto. Si Ballpoint Man, tad-tad na ng ginto. Ngayon, dahil sa sobrang dami kong ginto, biglang tumaas yung presyo ngayon ng ginto. Bebenta ko yun. Para kumita ako. Diba? Para kumita ako. Ganun lang yun. Ngayon, pag bumagsak ulit yung presyo ng ginto, bibili na naman ako ng ginto. Utak ba? So, ganun po yung ginagawa ng ating gobyerno. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na pag nagbenta yung gobyerno ng ginto, nalugi. Hindi totoo yan. Hindi po totoo yan. Malulugi ka. Kayo, may mga ginto din kayo. Alam nyo kung kailan nyo bibenta yung ginto ninyo. Pero kung sa tingin nyo, tumaas na yung presyo, ibibenta nyo yan. Diba? Pag bumagsak yung presyo, bibili kayo. Ganun po ang ginagawa ng ating gobyerno. Ewan ko kayo bobo lang yan, maniniwala kayo dyan. So pinagduktong-duk ko na, baka naman kako yung mga politiko natin nagtatago ng pera, bumibili na ng ginto. O kako, bago maibili nila lahat ng ginto yan, huwag na natin niyang bigyan ng bisa. At hindi maapektuhan dyan ang taong bayan. Dahil kung ikaw naman, ang pera mo lang ay 10,000, 20,000 dyan sa bulsa mo, pwede mo naman yan palitan na sa bangko. Papalitan naman yan sa bangko. Kung magwi-withdraw ka naman, bibigyan ka na ng bagong pera niyan. At yung mga pera, lahat naman yan, ng 1,000 na yan, may serial number yan. Lahat ng pera ho, may serial number. Papahirapan mo ba yung gobyerno sa plano mo na yan na hindi naman talaga makakatulong. So alam ho ng Central Bank kung ano yung mga inisyu niyang pera. Kung ano yung mga perang hindi na bumalik. Alam niya yun. Alam niya kung ano yung perang hindi umikot. Kaya ho walang maapektuhan dito kung hindi yung mga nagtago lang ng pera. Yung mga nag-hoard lang ng 1,000. Saka ginawa na ho yan ng mga bansa. Paano pag negosyante, malalaking negosyante, hinold nila yung mga pera nila, tagi 1,000. Negosyante sila. Alam ko, makakapal din yung pera ng mga yan. Di paano sila? Nagninegosyo sila para sa wala pala.
paano pag negosyante ka nga? Negosyante ka, mayaman ka, mapera ka. Ano mangyayari sa pera mo? Bobo ka. Nagkaroon ng problema sa korupsyon. Opo. Yan po ang nagiging solusyon nila. Ako galing lang po yan sa wild imagination. Yan kasi. Pag galing sa wild imagination, delikado. Diba? Delikado eh. Katulad yan, nag-wild imagination ka rin nung nagdala ka ng AI sa Senado. Tapos sabi mo, boses niya, Atty. Claire, parang boses. Di ba? Galing lang pala yan sa wild imagination mo. Kaya may kilala po ako na nagpa 5 fingers. Ay, sabog na sabog yung utak. Totoo po yan. Kilala ko po yun, kaya naawa nga ako sa taong yun eh. At natutuwa naman po ako at maraming sumuporta dyan sa akin at sinasabi nilang baka pwede nga natin gawin yan. Opo. At sa pagsasaliksik din natin, Senator, way back 1986, nagpatupad na rin pala ng demonetization ang gobyerno ni nooy President Cory Aquino sa kasagsagan nito ng di ba, napatalsik through people power ang Marcos regime at yung mga lumang banknotes na may temang bagong lipunan, yun yung na-demonetize. So, hindi na rin magagamit. Kayo po ba, kung kayo yung tatanungin, papabor po ba kayo dito sa plano ng isang nag-number 1 na senador pero pinaka-bobo? Papabor po ba kayo? Sige nga, press 1 nga kung papabor kayo, press 2 naman kung hindi. Sabi niya, Marie Chris Jerezano, fentanyl pa more. Naku po. Grabe talaga, no? Kayo papabor po ba? Kapag 1, pabor kayo. Pag 2, hindi. Tingnan natin. Tuloy natin to, tuloy. So, meron na rin tayong history din pala nito na demonetization, which is, kung iisipin mo, magiging walang silbi na yung kanilang kasi hindi naman matitrace yan sa SALN, hindi rin matitrace yan sa mga... Alam nyo, itong mga sinasabi ni Robin Padilla, minsan ka na nga lang magsalita, sablay pa. Tama si Jose Balatero, sablay si Padilla. Wala yan, kalukuhan kung magawa niya. Diba? So, yan, tuloy natin to. Bangko, kung ikay matino, ipapapalit mo na lang, Senator. And meron din palang kapangyarihan ng Bangko Sentral na. So, resolution lang to na paghimok, hindi ito panukalang batas, kundi paghimok lang, na-exercise ninyo yung kapangyarihan ninyo. Sana po makinig ang Bangko Sentral. Alam ko pong suntok ko to sa buwan. Kung may papakinggan yung Bangko Sentral, sa ibang senador na lang po makinig. Wag lang po kay Padilla. Dapat si Robin ang sunugin, bobo mag-isip, wala kwenta mga sinasabi. Ang dami ng galit sa'yo dito, Robin Padilla. Mahina daw yung kukote mo. Mag-isip kasi. Dahil marami po ditong maapektuhan. Unang-una na po yung mga politiko. At mga negosyante. Mga negosyante, maganda-handa kayo. Mukhang mawawala ng bisa yung pera nyo. Apektuhan po sila dyan. Alam naman natin yan, wag na po natin itago. Dahil kanya-kanya na nga pong labasan ng 1,000 yan eh. Na pag-surrender, picture, lahat na ganyan. Pero sana lang po, yung 1,000 nyo ha. taong bayan na ang humiling. Kaya ako ay nagsasabi na kung meron po kayong isasagawa uli ng mga protesta, yan na ho ang hilingin ninyo. Action na kagad. Hindi kami sasabay sa bangag. Yung bangag na tulad mo, hindi kami sasabay. Hindi namin susuportahan yung mga bangag, tandaan mo yan, Padilla. Mahirap. Hindi kami bangag, So, hindi kami susuporta sa bangag. Alam mo naman, yung amo mo, bangag yan. Ikaw, lutang ka rin. Mahirap na. Ako yan ho, alam nyo, sa totoo lang, yan ho ang solusyon. Dito ngayon. Kasi kung aantayan ho natin yung investigasyon, due process and everything,
naibili na ho lahat ng ginto yan. O kaya naidala na sa ibang bansa o napapalitan na ho ng ibang currency. Ngayon na ho gawin na natin. Kasi kung hindi pa ho ngayon, wala, kailan pa. Kaya ang tanong ko sa inyo, pabor po ba kayo dito sa sinasabi ni Robin Padilla? Comment down below mga pre, anong reaction nyo dito? Gunggong pag-iisip pera na nga, gawin nyo pang abo. Ikaw na lang kaya ang sunugin. Diba? Bago po tayo mag-move sa next topic, anong reaction nyo dito? Comment down below. Ayan mga pre, meron po tayong dyan, meron po tayong TikTok, may Facebook po tayo. Ayan, sana po inyong kalembangin yan. Bell button, kalembangin nyo po yan. Para updated po kayo pag may mga live po tayo, may mga uploads tayo. Magno-notify po yan sa inyo. Okay, so ito na mga pre, move na po tayo sa next topic natin. Bigyan na po natin ito ng reaction.